Master Del, maraming salamat at pinaunlakan mo kong ikwento yung matindi mong warrior life bilang gunner ng famous Suicide Squad sa Puno Mo Haji. So, Master Del, pwede bang ikwento mo yung tatlong episode tayo sa'yo sa Puno Mo Haji? First day, second day, at third day. So, sa first day, pwede bang ikwento mo muna kung ano yung itsura ng kampo na nasa taas talaga na kalaban nyo noon? Master Rosalito Delgado. Yes, sir. Sir, good morning. Ngayon, ikikwento ko yung tatlong episode ng 3 days encounter doon na nangyari sa Puno Mo Haji. So, sa first day, pinupuntahan hinanap namin yung objective. Hinanap namin yung objective hanggang sa malapit na kami sa pinaka-objective namin. Doon na visualize namin kung gaano kahirap pasukin yung kampo. Dahil sa hindi pa kami masyadong pan sa area, so pinagplanuhan muna namin, sir, kung saan kami papasok, saan kami mag-approach. So, matinding pag-aaral ang ginawa ng aming battalion commander, si Major Caldeo, para kung paano pasukin yung kampo ng mga Busayaf. Master, pwede bang fast forward muna tayo? Inong nakuha nyo na yung kampo, pwede mo bang ikwento, bago natin simulan yung kwento paano nyo inassault, pwede mo bang ikwento ano yung layout ng kampo ba? Yung Hill 898, gaano katarik yung Rabin, paano yung latag ng mga running trenches nila, para maano muna na yun yung ina-assault nyo. So anong itsura ng kampo nung naabutan nyo na? Yes, sir. Nung nakuha na namin, sir, yung kampo, doon namin nakita kung ano yung posisyon ng mga kalaban, kung saan nakapwesto yung mga, kasi tatlong 50 caliber nila, sir, eh. Tatlong 50 caliber yun, yung parang kalan. So, maliban doon sa tatlong 50 caliber na nakapwesto sa palibot ng bundok na yon, yung mga running trenches nila, sir, ang lalalim, tapos may mga, doon sa running trenches na yun, may mga foxhole pa doon. Nakita namin nung kubkob na namin, 3 layer na mga tablon, 3 layer na malalaking mga puno, patong-patong yun, tapos tinabunan pa yun ng mga dahon. So hindi talaga ma-identify kung yun ay foxhole. Tapos mahaba, sir, yung mga running trenches nila, paikot doon sa buong area nila, sa buong kampo nila. Kasi itong kampo na to sa Maluso, Basilan noon, Puno Mo Haji, ito yung kampo ni Isnilon Hapilon eh. Ito yung nakiya natin sa 'di ba, sa Marawi. So dito niya dinala yung 32 na nila, and dito rin sumama na sina Janjalani at saka si Abu Sabaya. So ano yung mahirap doon noon, dahil paki-describe mo nga yung terrain, gaano ka, ano ba yung matarik ba, o ano yung approach lang na pwedeng pasukan ng tropa? Bakit napakahirap talaga nung Puno Mo Haji noon? Doon, sir, sa area namin, doon sa dinaanan namin, kung isipin talaga, hindi talaga natin kayang akyatin yung bundok. Hindi talaga kaya, kasi ang ginawa kasi namin, umikot kami doon sa likod, kasi yung doon sa harap, hindi pwedeng pumasok doon kasi mauubos lang talaga yung mga sundalo doon, kasi 3 layer din yung gwardiya nila doon hanggang sa tuktok. Yung unang layer, may mga bantay sila doon. Second layer ng bundok, may bantay pa rin hanggang sa tuktok. So ang ginawa ng mga scout rangers, ginawa natin doon, sir, umikot kami doon sa pinakalikod, kasi namin na halos doon na lahat nakafocus yung mga kalaban. So yung nasa likuran na kami, doon namin nakita na napakatarik pala ng bundok. Hindi din nila inaasahan na kayang akyatin ng mga sundalo.
Gamitin natin tong helmet mo para explain mo lang para ma-visualize ng sambayanan yung Puno Mo Haji Battle. So, ganito sir, ikakwento ko kuhan ko yung buong kuhan ng Puno Mo Haji na Hill 898. So, kumbaga sir, ito siya. Ito yung pinaka-tuktok ng bundok. Yung dito, ito yung sinasabi ko na gradual lang yung kuhan ng bundok. Nandoon lahat yung mga gwardiya nila. At ang mga sundalo naman, mga infantry battalions, dito pumapasok kasi hindi nila kayang akyatin yung likuran. Kaya dito sila, kaya dito maraming namatay dito. Ngayon, tayo mga scout rangers, nung umikot kami sa likod, ganito yung forma. Tama-tama, may dala akong helmet. Ganito sir yung forma nung bundok. Talagang napakatarik. Hindi, kung titignan mo lang yan, kung hindi mo ginawa, pag hindi mo seryosong gawin, hindi mo kayang akyatin. Dahil mayroon tayong mission na dapat gampanan, ginawa namin lahat para akyatin ito. Yung mga dinaanan namin dito, sir, yung mga nakalaylay na mga baging, may mga baging na mga kalahating braso lang ganito, kalaki. Mayroong mga maliliit din na puno na pwede kayang hawakan. Tapos yung mga ugat ng mga malalaking puno nandyan din, nakalaylay rin dyan. So yun yung pinakadaan namin. Putik yan? Putikan yan? Yes, o sir. rocky? Putik, sir. Putik talaga. So yan pala yung sitwasyon talaga noon. So umikot kayo galing sa likod. Umikot kami dito, sir. Ito yan. Hanggang sige. sa awan ng Diyos, naakyat namin ito. O sige. Ngayon na-set up mo na. Tapos pwede ba bang ikwento rin yung defenses nila dyan sa helmet bago natin simulan talaga yung paano kayo nagsimula? Sir. Yung naabutan nyo na I-describe ko yung buong kampo nila, no. Nung nakuha na namin, doon namin napansin na halimbawa ito yung pinakakampo namin. Nandito yung isang 50 caliber nila. Yung isa nandito rin. Yung isa nandito. So parang kalan yan. Di tatlong 50 caliber yan, tatlong naka-high ground na pwesto ng 50 caliber nila. Tapos ang gitna niyan, sir, nandun yung parang kawa, nandun yung mga hostages. Nandun, mayroon silang silungan din doon na ginawa nilang tent. So, sa palibot ng high ground na yan, mayroon doon sir mga running trenches. Tapos may mga foxhole, paikot yan. So, hindi basta-basta na kampo. so covered kasi paki-explain mo nga yung 50 caliber sa mga civilian na nanonood. Ano ba yung 50 caliber? Gaano kabigat ang tunog? Yung 50 caliber po, halos hindi kayang buhatin niya ng isang tao kasi napakalaki niyan. Tsaka yung bala niyan, inlalaki ng bata. Ganun kalaki yung bala niya. Tsaka pag may mandaanan niya ng mga puno na kasing laki rin ng hita ng bata, wasak yan, putol yan. Ganun kalakas yung 50 caliber. Okay. Sige, Master Del, simulan na natin yung first day nyo. Yung unang-unang araw, which was 28 April. 28 April, malapit na kami sir sa area. Kumbaga, tanaw na namin yung bundok, yung kampo nila. Pero hindi pa namin makuha yung mga tao kasi may mga cover pa sila, may mga marami pang mga camouflaging, mga dahon-dahon. Hindi pa natin ma-visualize sir yung tao. Pero yung bundok, yung kampo, nakikita na namin. So, madali na natin ikon kung saan tayo papasok. Kasi 11th Scout Ranger Company ka noon under kay General Isagani Criste ngayon. So, ano ka noon? Team leader ka nung unang araw? Sa umpisa ng mission, ako na yung team leader ng leading team, Team 1. Team 1. Team leader. Hanggang sa matapos yung mission, team leader, Team 1.
kami pa rin ang leading. So Back to talagang barracks. ikaw talaga yung ano nito. Yes, sir. Ikaw yung masigasig na hindi pa na-discover ng bayan kung sino yung team leader talaga ng suicide team. So, sige nga, unang araw. Sa unang araw, dito na kami. Kung lalakarin natin na cancer, napakadali na lang ito. Siro, hindi naabutan ng mga 2 oras. Ma-reach na natin yung kampo nila. Kaya lang, hindi naman po pwede na ganun ang gagawin natin. Dahil siyempre, mayroon tayong mission, mayroon tayong kalaban mayroong kalaban na sasagupa sa atin. So, siyempre, tactical movement, hanggang papalapit kami ng papalapit doon, sir. Siyempre, matagal yun. Di pwedeng i-rush upin mo agad yun. So, ang ating brigade noon, sir, parang nainip na. Kasi sa sobrang haba ng mission, parang nainip na yung brigade commander noon. So, ang nangyari, parang gusto ng brigade commander na, Ranger, pasukin nyo na yan. So, ganun yun sa unang araw, sir. Hanggang sa naghihingi sila ng location ng kalaban, binigay ng batalyon namin yung exact location ng kalaban, tapos yung location namin. So, nakikita ng brigade na medyo matatagalan pa siguro. Kasi gusto ng brigade na pasukin na agad yon. So hanggang sa nung pasa na namin dun sa brigade yung exact location ng kalaban saka yung location namin, nag-initial fire yung brigade para may turo namin kung okay ba yung putok ng reinforcement, kung tutumbok ba doon sa objective. Pero hindi nyo pakita noon yung kalaban. Ano pa kayo? Kita nyo lang yung location. Bundok lang, sir. Bundok lang, sige. So nung pumutok na yung kuha natin na indirect fire, kuha yun, marami, hindi ko matandaan kung pitong putok o 9 na putok yun eh. Hindi naman akalain na mabagsakan yung tropa, yung batalyon, yung Scout Ranger batalyon. So, sa unang araw pa lang, mayroon na kaming casualties kasi hindi naman sinasadya na doon bumagsak yung indirect fire. So sino yun? Casualty ng 11th SRC o ng 14th SRC o 19th SRC? Halo-halo na yun, sir. Meron sa 11, meron sa 19. Hindi ko na makuan yung iba, sir, kung ano ng kumpanya na yung iba. Basta doon pa lang sa unang araw, meron na tayong casualty doon. Tapos, nung ibak yun, sir, another casualty kasi doon sa daanan, maraming mga landmines. Doon na naputulan ng pa si Villanueva ng 19 company. So wounded siya, ine-evac sila kasalukuyan na landmine pa, ganon. Siya, sir, yung nag-evac ng mga wounded, mga casualties, isa siya doon sa nag-rescue. Yun, minalas naman siya doon sa landmine, doon siya naputulan. So kayo noon, habang ine-evac, pahinga mo, ano mo kayo? Hold mo na. Dahil sa nangyari na yun, siyempre, pinursige na ng batalyon commander namin si late Major Caldeo na pasukin na yun kasi yun ang mission natin. Hindi naman tayo pwedeng umatras. So, after nung araw na yun, second day, yung first day nagtapos ng anong oras? First day, nagtapos ng, hindi ko maalala sir, hapon na yun o magtakip silim na rin.
Pero wala pang putukan nun. Wala pa sir, wala pa. So first day, wala pang putukan, pumoporma pa lang. Yes sir. Tapos natamaan na indirect fire yung tropa, Yes sir. extricate na landmine. Yes sir. So ngayon ang sabi ni Colonel Caldeo, bagbag na dahil nakaumang na kayo, ganon? Yes sir. Ang ban ni Major Caldeo na kailangan na natin lumapit doon sa objective natin. Kasi may mga casualty na tayo, kailangan natin tapusin yung mission natin. So, yun ang order ni Major Caldeo. So yun ang unang araw ng historic na 3-day na Puno Mo Haji. Yes sir. So gunner ka pa rin. Okay. Yes sir. Team leader pero Ultimax machine gun yung dala mo. hawak kong baril. Okay. So pasok na tayo second day. Second day sir, movement ng tropa, 11 Scout Ranger Company leading team, team leader Delgado, yun pa rin ang leading team. Ako pa rin yung leading team doon. Hanggang sa, nung nandoon na kami sa, marami pa kaming nadadaanan sir, ng mga putikan, mga, kasi maulan-ulan yung panahon na yun eh. Hanggang sa nakarating na kami sa pinakapaanan ng bundok, yung dito sa pinakalikuran, narating na namin yon. So, nung tumingala kami, sabi ko, saan tayo dadaan? Sabi ko. Sabi naman ng CEO namin, Captain Isagani Christie, ngayon Second day tayo, second day. Second day, sir, ng mission natin sa Puno Mo Haji, nandun na kami, sir, sa pinakapaanan ng bundok ng Hill 898. Nandito na kami. Yan na. Ito na yung pangalawang araw. So, pagdating namin dito, sa una, nahirapan kami kung saan kami dadaan kasi wala kaming pwedeng daanan dito. So, dahil wala nga talaga, doon na kami mismo dumaan sir yan sa bangin na yan. So isa-isa, di pwedeng kuhan kasi wala kang mahawakan. Siguro ang pwedeng magsabay na aakyat dito 4 na tao o 3. Ganun lang kadami sir. Hindi pwedeng kanya-kanyang akyat kasi walang madadaanan. So kung saan dumaan yung unang tao, doon ka na rin dadaan. Pero hindi natunugan ng kalaban pa na nandiyan kayo? Hindi ito natunugan ng mga kalaban kasi napakalalim nito. Tsaka ang taas pa ng bundok. Tsaka hindi nila akalain na may dadaan dito. Hindi nila akalain. So nung nandito na kami, umakyat na kami rito. Unti-unti, pa isa-isa hanggang sa makaakyat. Nung nakaakyat na yung buong team ko, advance na naman kami rito. Bago magkalahati ng bundok na yan, yung lead scout ng team leader si Laceda noon, sir. Nakita niya na mayroon siyang napansin na nakita na 2 gwardiya ng Abu Sayyaf. Ay ganito pala kasi bago nakaakyat kami rito, naghalo-halo na yung mga tropa dito. Hindi na kumbaga disorganized na. Kasi napakaliit ng area, hindi na pwedeng kung saan ka makapwesto, doon ka na lang talaga. Hindi ka na pwedeng lumipat-lipat. So sabay-sabay na sinabay-sabay na umakyat yung mga tropa sa bangin, sabay-sabay din nag-consolidate diyan sa ano na yan. Yes, sir. Oo. Okay. Yung team ko, pagkaharap tayo doon sa pinaka-tuktok, nasa right side yung team ko. Ditong gitna kay Laceda, kay Acubera. Tapos yung pinakakaliwa, naandoon din yung tropa ni Sir Jessa, yung 19 Company. So, pero nagkumpul-kumpul na yan. Hindi na nasunod yung distansya ng bawat isa. So dito, nakita na ni Alfon yung gwardiya dito na 2.
Naglilinis pa ng baril yung isa nakaupo lang patanga-tanga kasi hindi naman nakalain na may tao rito. So, gustong putukan ni Alpon, kaya lang, yung section sergeant namin, si Master Sergeant Tampil, suminya siya na sandali lang, titingnan ko muna. Gusto niya rin na siya rin pumutok. So, umakyat rin si Master Tampil kasi medyo likod ng konti. Kunting-kunti lang, siguro 2 di pa lang. Ganun Lapit. na ang layo. Gaano kalapit Ang yung... layo ng 2 kalaban na ito dito, siguro mga nasa 40 meters. Lapit na. Ganun ng kalapit. 40 meters. Kasi nakadikit pa kami rito eh. Umabot kami na hanggang 25 meters na lang eh. Nung nakapwesto na si Master Tampil dito, sinasight-sight niya na yung 2 gwardiya ng Abu Sayyaf. So, dahil naandoon na siya, hindi niya na hinintay kung ano. Pinutukan na agad itong 2. So, antimano, 2 na kagad yung, hindi ko makuha kung sino yung kasabay niya noon, kung si Alpon. Basta si Master Tampil yung isa doon, important niya. Nung nagkaputukan, yung bandang baba namin na tropa, siyempre walang nagsiakyatan na rin hanggang sa napuno na kami doon. Pero yung pumutok si Master Tampil, burnout na kayo? Doon kayo na Wala burnout? pa sir, wala Hindi, pa. nagkaputukan na eh. Nagkaputukan na, pero yung mga kalaban, wala kasi dito sila sa kabila. Doon sila nakafocus, doon ng gwardiya nila. So yung reinforcement nila sir, napakatagal pa. Ganun ba? Nasa likod. Nasa likod kami. Kaya lang, hindi natin magawang rush up kasi napakahirap talaga ng terrain. Hindi natin kabisado. Tsaka, hindi man natin alam na wala palang mga tao yan. So, nung pumutok na, nag-order na itong CEO namin, si Sir Christy na, Del, rush up nyo na yan. Sabi niya. Siyempre, yun ang mga yun ang gusto namin mangyari, pero mag-aalangan ka rin eh, kahit gaano ka katapang, kung nakikita mo na napakalapit na ng kalaban, tsaka na sa tuktok, mag-isip ka rin bago ka umakyat. So, hindi namin yun niras up, gumapang kami, papalapit. Yun, tsaka madulas yun sir, gugulong ka pa rin pababa. May mga baging-baging pa rin kami nahawakan doon na hanggang makahawak ka ng baging, pwede kang pumutok, puputok ka pa rin. So matarik pa rin ito. Matarik sir. pa rin yan? Yes, sir. Mayroon mga doon na pag ganon mo, medyo gradual, tapos mayroon pag ganon na naman. So, doon, maglambitin ka na naman sa baging doon. Parang Tarzan So, tindi pala, no? Talagang, kung walang baging, gulong kayo pabalik sa baba? Yes, sir. I see. Tsaka yung mga puno-puno na maliliit, mayroon pa akong nahawakan na po, maliit na mga ganito lang siguro, para lang mahawakan, nabunot pa. Nabunot pa, muntik pa akong gumulong pababa. Tapos nung pumutok na yung si Master Tampil, yung tropa ni Sir Jessa, nagsiputukan na rin dito sa kaliwa. Pumutok na rin sila dyan. Lumating yung reinforcement nila siguro mga 30 minutes pa siguro. Ganun katagal pa. Ba't hindi naman ganyang kalaki yung kampo, pero ba't ang tagal? Mahaba sir eh. Mahaba yung ito. Mahaba kasi yan eh. Oh. Pero narinig nila na may putukan sa likod na Oo nila? sir, kasi yung mga hostages nasa gitna, mayroon gwardiya doon, ilan-ilan lang din. Kasi doon sila, naka full force sila doon sa harap. Hanggang sa, yun nga, hindi namin na rush up. Hanggang sa dumating na yung reinforcement nila, sir. Doon na kami, kumbaga parang na kami doon. Dumikit na lang kami dito. Kasi nung mag-volume of fire sila, mayroon nahahagip sa amin dahil sa dami namin, dikit-dikit kami. Mayroon talaga silang mahahagip. So, yun yung tropa ni Abu Sabaya, yung nag-counter-attack sa inyo? Yun ang tropa ni Abu Sabaya, sir. Sige. So, nag-counter-attack si Abu Sabaya,
paanong itsura? Paanong ang lakas? Siyempre, malakas yon. Dami nilang dala. Ang dito kami, ito itong portion na ito. Ito, maliit lang din yan kasi bago yung isang kalan dito ng 50 caliber, may paganon pa yan eh. Pababa muna bago umakyat na naman. So itong pan lang dito lang sila. So ang dami nila dito, sir. Marinig mo yung putok, talagang parang kang nagsangag ng ano na, basta parang fireworks na sabay-sabay pumutok. Ganun kadami yung putok nila. So, ang ginawa namin, siyempre, hold the line na lang kami doon. Hindi naman kami pwedeng umangat kasi nasa baba kami. Kunting dungaw lang nila, mahagip na kami. So, May cover kayo? Wala. mayroon sir mga puno-puno, mga bato, pero hindi yan sapat na ano. Hindi sapat na i-cover yun. Kasi mga puno, mga maliliit lang. Yan, tsaka, kasi yung mga malalaking puno doon, sir, yun na yung mga pinagpuputol nila na pinagginawa nilang pantakip doon sa foxholes nila. Kaya tama. So yung naiwan lang, yung maliliit Yun talaga. naiwan, yung mga maliliit, tapos yung pinakapuno ng malaking kahoy na yun, yun lang naiwan. Gaano lang naman yung kahaba, kataas sa lupa. Yun yung mga cover nyo. Yun na lang yung cover namin. Okay. So hanggat nagbo-volume of fire sila, hold the line kami, nagka-counter kami pa, isa-isa lang. Tapos nung maglaylo sila, saka kami gagapang naman ng konti hanggang sa madikitan namin, sir. Ang pinakalayo na nito sa amin, pinaka-leading team, yun na, nagalwalo na kami, pero yung team ko nandoon na pa rin, 25 to 30 meters na lang ito. Sa taas sila, dito kami sa baba. So, ganun na lang kalapit. So, yung firepower nyo nun, match din sa firepower nila, syempre, o ano, paano? Sa firepower, talo tayo. Kasi ilan-ilan lang kami nasa taas, sir. Yung team ko, tatlong team lang kami, kay Acubera, kay Laceda, akin, tapos yung nahalo na ibang company, kay Sir Gonzales, nandun na rin. Umaga, Magkatabi si Edsel Gonzales tsaka si Jessa dito sa yes, sir. kaliwa. Sir. Kasi dito kami na yung pinakagilid sa right side. So, pag nagsabay yung putukan, talo kami. Kasi kukunti lang talaga kami nandoon. Yung ibang tropa namin, yung tropa ng Ranger Battalion, nasa baba pa. Hindi makakyat. Saka hindi na talaga pwedeng umakyat kasi mapupuno na yun. So talagang Kawawa lang tayo doon. Kayo talaga ang natenga dyan sa gitna na. Yes, sir. Talagang ano na. So, wala kami dito. So walang ano yan, abante talaga. Yes, sir. Okay. Paano next? Nung maggabi na, second day pa rin, nung bandang gabi na, medyo naglaylo yung putok nila. Tsaka kami rin, naglaylo na rin kasi wala ka naman, puputok ka, wala ka naman nakikita. Sayang na maubusan tayo ng bala. So, ang ginawa, pa isa-isa, pick up lang. Yung ibang tropa natin, mayroon palipat-lipat, maghanap ng magandang pwesto. Sa akin, may tumabi sa akin si Late Malasa. Nung dumaan, nung pumutok yung parang pitik lang sa tenga, sabi niya, Sergeant Del, parang delikado rito, lilipat ako. Lumipat siya. Paglipat niya, wala pang 5 minutes, narinig ko na lang sa radyo, tinamaan na siya, namatay na pala. Anong kwan mo nun? Bilang team leader nun, ikaw inaasahan talaga eh. Ikaw yung lead team ng lead company ng Ranger sa Puno Mahaji at that time. Paano yung kwan mo nun? Tibay mo nun? Bilang sir, team leader, hindi ko naman masabi na ako lang din. Lahat naman ay inaasahan yan. Nagkataon lang sir siguro na ako yung naituro na mag-leading team. Lahat naman puro magagaling ng mga tropa ng Scout Rangers. Siyempre, hindi naman pwedeng lahat tayo leading team. Hindi naman pwedeng lahat tayo sa likuran. Nagkataon lang siguro na ako yung naituro. So, dahil yun ang tasking, ginampanan ko naman siya ng taos sa puso. Pero ano yun, Master Del?
damang-dama mo talaga yung lakas ng Abu Sayyaf nung firepower nila nung pangalawang araw na yon. Yung firepower talaga nila, talagang masabi mo na parang hindi ka na makakauwi. Mabubuhay pa kaya ako nito? Saka wala kang chance na mabuhay, sir. Pag nakita mo yung terrain, tapos papasokin natin, walang chance na mabuhay tayo. Kasi wala tayong cover na maayos, tapos low ground pa tayo. Panginoon lang talaga. Kasi sumagi sa utak mo yon nung second day na parang di rin kami mabuhay dito, sumagi na sa utak mo yon. Oo, Hindi sir, naman. kasi sumagi na, sir, kasi isang tao ko na wounded na rin. Si Gumunid. Nung na-wounded siya, wala siyang ibang tinatawag, ako lang. Kasi ako yung team leader niya. Sabi niya, Sir Rindel, sabi niya, Sergeant, mamamatay na ako, sabi niya. So hindi ko yun sir, hindi ko talaga pinabayaan yun. Dahil tao ko siya, o kahit sino man, kahit na hindi ko tao, nagkataon lang, nandyan din siya sa kwan ko. Ang ginawa ko, first aid. Ang ginawa ko doon, sir, pinasakan ko ng mga plastic. Yung mga plastic, cellophane, yung tama niya sa likod. Para lang hindi makalabas yung dugo. Ang dami kong nilagay doon ng mga kwan. Tapos yung malong, pinunit ko, binalot ko ng plastic, pinasok ko pa rin doon sa loob ng sugat niya. Hindi ko makuha kung anong bala yung tumama doon kasi malaki yung entry. Malaki yung entry, sir, eh. True and true yung bala? Hindi, sir. Yun ang pinaka-kuan doon na hindi siya tumagos. Ngayon, after na malagyan ng mga silupin yung butas ng tama, tinalian ko yun hanggang sa wala nang kukunti na lang yung dugo na lumalabas. So, maswerte pa rin si Gumunid kasi second day, third day, doon pa lang siya na-evac kasi hindi makakuan yung chopper doon, eh. Kasi paka-explain mo nga kasi kung minsan yung mga nanonood parang ba't hindi na-evac kaagad yung casualty. Pwede mo nga explain kung bakit yung mga casualty natin noon ay hindi basta-basta ma-evac. Yung mga casualties, hindi natin agad-agad yan na may rescue, may evac. Gawa na yung terrain, hindi makarating yung sasakyan, yung 6x yan makakarating doon. Yung helicopter naman, hindi naman makapagkuhan doon kasi puro mga puno. So, hindi siya makababa doon. So, ang makakuhan lang yung helicopter, puputulin muna natin yung mga puno. Kaya umabot tayo ng 3 araw, pang-4 na araw. Pangatlong araw, saka natin na ikuan yung mga casualties. Kasi may mga chinso na yung mga kalaban na iniwan doon. Pinagpuputol na yung mga puno para lang makapagkuan yung chopper. Doon pa lang na i-boxer yung mga casualties. Sa second day, Master Del, ano yung hindi mo makalimutan na senaryo talaga nung second day na yan? Yung nakadikit na kayo. Yung sa second day, ang hindi ko talaga makakuan doon nga kung paano ako naka-survive doon sa second day pa lang. Hindi ko lubos maisip kung naka-survive ako. Kasi doon pa lang nakadikit na kami doon. Kumbaga, para na lang kami dinidiligan ng bala doon, eh. So, himala pa rin na nakaligtas kami. Pero hindi makalimutan yung Parang dinidiligan ng bala sa dami ng bala ng Abu Sayyaf noon, ano? Sir. So, yun ang second day hanggang sa nabot kami ng gabi na hindi pa rin namin nakuha yung kampo ng kalaban.